Shoutout guys, welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Andito po tayo para mag-vlog. Bibigyan po natin ng konting reaction ang kukunin nating clips sa vlog ni Kalinga Pedro at ni Dr. Love. Pinagsama na po natin ito sa isang vlog para medyo mahaba-haba naman ang ating may upload. Pero bago yan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At ito na nga po, makikita natin dito kung gaano sinusuportahan ng mga sponsor ng EDSI ang pamilya ni Biancy. Ito po ay nakita lang na mag-a-apply si Tatay Biran kay Dr. Love para magkaroon ng pera. Pero napansin yun at napanood ng isang galante na sponsor ng EDSI. At pinadalhan niya agad ito ng pera para pambayad sa kuryente at pang-allowance na rin ni Biancy. Natutuwa naman ako sa mga sponsor ng EDSI. Lalong-lalo na dito sa mga sponsor ni Biancy. At hindi sila nagsasapawan, 'di ba? Kung sa iba-iba 'yan, nagsasapawan 'yan para mapansin ni Biancy. Pero ang mga big sponsor ni Biancy ay talagang parang nag-uusap po sila, hindi sila nagsasapawan. Nasabi ko to kasi pansin ko na yung apartment at saka yung allowance din ni Biancy ay nanggagaling kay Kuya Lito at kay Ma'am Rixie. At ito naman po si Ma'am Imelda Ganier ay nagbigay din po at yun naman ay yun sa pamilya, yung pambayad ng kuryente, pantulong sa kuryente, at kasama na rin yung pang-allowance nila araw-araw. Ganyan po dapat ang mga sponsor, hindi yung sapawan ng sapawan para sila ang mapansin. Dito sa EDSI, hindi po ganyan. Nagkakaisa po sila at nag-uusap siguro kung saan sila tutulong, di ba? At eto nga po mayroon po akong ipapanood sa inyo isang vlog ni Dr. Love. Ito po, panoorin po natin. Hello. Ito si Biancy. Tao po. May grasya ako, may grasya. Yan kanta-kanta ni Biancy May kanta. Katok tayo, katok. Katok. Tao po. Tao po. Biancy kanta na kanta. Kanta na kanta si Biancy Ay pala, ang kanta ng kanta. Ito pala, may dala akong grasya. Kasi yung vlog natin, napanood ni Tita Imelda Ganier na kailangan mo ng allowance ni Biancy at kailangan mo ng pambayad sa kuryente, ay naawa si Tita Imelda Ganier. Kaya ngayon, pinadalhan ka ng pera. Ito ay para sa allowance si Biancy at saka sa panggastos nyo dito sa inyo, pambayad ng kuryente. Ito, may pinadala si andito pala Biancy ngayon? Kanina po, nandito sinundok lang ni Brad at pinapasundok daw po si Kuya Rap. Hindi Kuya Rap, may mission daw sila. Kaya pala nandito si Tinay. Akala ko si Biancy yung kumakanta. Sabi ko, bakit si Biancy nag-aatungal? Hindi pala si Tinay pala. Naiwan mag-isa, sabi ko maglibang-libang muna. Maglibang-libang muna si Tinay. Ayan. So ito, Mads.
Para sa panggastos nyo, para sa pang-alawan si Beyonce. Galing kay Tita Imelda Ganer. Ayan, ikaw, magpasalamat ka. Oh, 50,000 pinadala ni Tita Imelda Ganer para sa... Ayan. Ha? Mabigay kami allowance din. Oh, nakita mo, sakto lang talaga. Napanood kasi ni Tita Imelda yung vlog natin. Na nag-apply ka doon sa akin para magtrabaho. Siya nga po, ay, naawa. Oo, naawa man sa iyo. At ito, 20,000 pa di. Yan, bilangin mo pa di. Thank you po. 20,000. Yan, para sa panggastos nyo, alawan si Beyonce yan. Pinabigay ni Tita Imelda. Allowance si Beyonce, matagal-tagal na po itong allowance si Beyonce. Ayan. Sa ano, panggastos nyo rito, sa kuryente nyo. Galing kay Tita Imelda Ganer. Yan. Dahil dito sa vlog namin ni Padi na nag-apply siya sa akin magtrabaho. Maghahanap daw siya ng matagal pa po yung babo. Nag-umpisa, nakausap na kasi ni Boss Leo si Noel. Sabi niya, nakakaya naman kay Noel kung ibibigay pa sa iyo. Sabi niya, gusto niya sana talagang itulong sa iyo. Ang problema, sabi niya, pabigyan na lang ikaw ng pera. Yan. At nakita naman ni Tita Imelda Ganer, kaya yan, pinadalang kayo ng 20 mil. Thank you po, ma'am. Oh, yan. At ayun nga guys, napagkamalan pa ni Dr. Love na ang kumakanta doon ay si Beyonce, Hindi niya alam na si Tinay pala yung kumakanta doon. At naiwan siya doon kasi si Beyonce ay pinasundo raw ni Kalinga Prab. Sabi ni Tatay Ferran. At nakita rin natin kung gaano kalaking halaga yung pinadala ni Ma'am Imelda Ganer sa pamilya. Halagang 20,000 pesos. Ito po ay pambayad sa kuryente at saka allowance ni Beyonce at allowance din nila doon siguro pa sa pang-araw-araw nila doon sa bahay. At ayun po, grabe ang bait talaga ng mga sponsor ni Beyonce sa pamilya, 'di ba? Ganito dapat ang mga sponsor, nagkakaisa sila, hindi sila nagsasapawan, 'di ba? At may kanya-kanya sila sigurong toka, para sa pagtulong sa pamilya ni Beyonce. Po? At yan ang maganda sa kanila. At ayun guys, at diretso na tayo doon sa vlog ni Kalingap Edo. At di natin alam, meron pa palang isang pangarap itong si Kalingap Edo. Grabe, nabigla ako doon sa sinabi niya na pangarap din pala niya ito. Ito po, panoorin po natin. Talaga, magpara Sa biyahe. Mas magpara tambay, nakakatamad magpara tambay. Pag ganito na, di ka maka-stay. Yun yung ko ngayon, na-realize ko. Mapagod maging tambay. Oo, pagod din talaga. Mapagod pala guys maging tambay. Pinapagana mo sa tambay ka, isip mo lang eh. Akala yata ng iba madali magtambay. Oo nga eh. Yun Ang hirap pala magtambay. Pangarap ko maging tambay. Kaso wala lang sahod. May sahod na tambay ang gusto ko. Gusto ko may sahod na tambay. Ipapatupad ko yun. Di pwede yun, Romel? Ang tambay, magkakasahod na. Magkakasahod pag tambay, Romel. Gusto ko magkasahod ang tambay. 500 per day. Kahit tambay na lang ako kuya. Di na. At ayun guys, pangarap din pala niya, na maging tambay. Kaya lang, gusto niya yung tambay na may sahod. 'Di ba? Ayos din ang tindi rin ng utak ni Kalingap Edo. Naisip niya yun, tambay na may sahod, ipapatupad raw niya yun. Grabe naman. Pero aminado siya na mahirap din talaga ang tambay. 'Di ba? Lalo na siguro kung walang sahod nga. Pero ang gusto niya talaga, tambay,
pero may sahod. Ano? Grabe na yan, ano? At diretso po tayo, ano? Dito sa isa pa niyang sinabi, ano? Tungkol dun sa pag-edad niya, ano? Ng 32. Ito po. Panoorin po natin. Viewers natin. Shirley Opereño, shout out po. Kung matulad kayo sa vegan, ay di ko po sure. Parang malabo na po ang vegan kasi may ano na po. Malapit-lapit na po ang ano, ang birthday. Shout out po Kalingap Jibert. Thank you po sa SC World. Kutsi natin, nasa taas na guys. Ayun, tinaas Ayun na guys. Uy, may nagpalipad. Uy, salamat po. Sino yun? Ito. Jean Alaban. Happy mutmut EDC. Ingat kayo sa biyay Kalingap Edu. God bless. Salamat po. Meron pa. Ano pa? Maribit Pilyame. Happy 20 months sa rin EDC hanggang dulo. Salamat po. Aray ko, alam na alam nyo. Kuhan pa nyo. Alam nyo. Salamat po. Yung sa kotse natin nakataas na guys. Ano ang ginagawa, Romel? Tinatakal yung gulong baga. Bira yan. Tinikala na guys ng gulong si kotse natin. Nakatakot. Ayan guys, shout out po kanina pa. Jibert, good morning. Ingat po kayo lagi. Mahirap po maging tambay po. Pangarap ko po yun. Mamiiya sa giri. Aray ko, alam mo ha. Opo. Grabe guys. Siyempre gusto ko mapuntahan ng ano. Hindi pwede lagi may trabaho. Yan ang aking gusto sa buhay. Siyempre, may diskarte tayo dyan. Ginagawa ko na ng plano. Kumbaga, ano mo yun? Nasa Nasa plano ko na yan. Pag mga 32 ako, nasa palakad mo pensyonado na talaga ako yan. pag 32 ko, na-imagine ko na agad. Magiging makatotohanan yun. Aray ko. Nasa isip ko na agad. Nakaplano na yan. Kaya nga hataw ako ngayon. Magiging less na lang ako pag 32 ko. Sama ako dun, sama. Graduating na ako nun. Graduate na ako nun. Pwede naman 4 years sumama. course. 4 years course. Ano tayo? Siguro, ano yun natin? Tawidin natin yung Qatar. Oo. Tataraid na barangay. Grabe. Parang pausa ko ngayon. Oo. No? Hindi mo lang nagparasigaw. Kagabi. At ayun guys, no, napakinggan natin ano yung magiging plano ano ni Kalinga Pedro talaga no pagdating niya ng 32 ano. Nasabi niya yun na pangarap niyang maging tambay ano, pero may sahod na tambay ano. Yun ay nakaplano pala no ni Kalinga Pedro. Siguro balak ni Kalinga Pedro na magpatayo ng mga paupahan, 'di ba? Na araw-araw ano, buwan-buwan kumikita kahit wala siyang ginagawa ano. Kahit nakaupo lang siya, o kahit tambay lang siya ano. At saka kaya siguro ito bumili ano ng maraming lote para patayuan niya ng apartment ano. Di malayong mangyayari ito ano kasi matalino si Kalinga Pedro talaga ano. At may nagtanong din doon ano kung tuloy pa papuntang Bigan. Pero ang sabi ni Kalinga Pedro ay hindi na sure ano. Baka hindi na matuloy yan kasi malapit na ano ang birthday ni Beyonce. Ano? Grabe ano ang utak ni Kalinga Pedro ano talagang ginagamit niya sa buhay, 'di ba? At ayun, siguro hanggang dito na lamang po ano ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Kalingap Edu at ni Dr. Laban na po. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.